Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1281 hanggang Kabanata 1290. Kabanata 1281. Dahil sa sandaling ito, si Jian Huang at ang matandang dawis, ang kanilang mga mata ay bulag na, at ang salitang alipan, ay nakaukit din sa kanilang mga mukha sa itim na tinta. Ang mas nakakagalit pa ay ang kanilang mga dila ay pinutol din, at ang boses na "Yi-a" ay nagmumula sa kanilang mga bibig, kaya hindi na sila makapagsalita. Sa buong mundo, nang tumangala si Jian Huang at ang matandang dawis, lahat ay nagulat. Dahil sa sandaling ito, si Jian Huang at ang matandang dawis ay bulag na, ang kanilang mga matatandang mukha ay kulubot, at ang boses na "Yi-yi-yi" ay malabo, kaya hindi na sila makapagsalita ng kumpletong pangungusap dahil hindi lamang sila bulag, may tatak na, alipin, at pinutol din ang kanilang mga dila. Ang dalawang pinakamakapangyarihang tao na dating iginagalang ng mga tao sa China ay ngayon ay nasa isang malagim na kalagayan. Ang mga tao sa mundo ay nagulat ng sabay-sabay dahil sa pagbubulag at pagpuputol ng kanilang mga dila. Ang isang malupit na paraan. Kung isang ordinaryong tao lang, natatakot ako na matagal na siyang nagpakamatay. Gayunpaman, hindi nila magawa kahit na sila ay nasa ganoong kalagayan ngayon, kailangan nilang patuloy na mabuhay dahil sila ay alipin ng Kunlun at hindi sila maaaring mamatay kung hindi sila hahayaan ng Nine-Night Sage King na mamatay. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yehan ay mabangis, tulad ng isang ligaw na hayop, at isang nakakatakot na pagnanasa sa pagpatay ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang nakakaawang hitsura ni Jian Huang at ng matandang dawis sa sandaling ito ay nagbigay sa kanya ng pagnanais na punitin ang lahat ng mga tao sa banal na lupain ng Kunlun. Pagbubulag, pagpuputol ng dila, at pagtatatak bilang alipin, ang dalawang matatandang ito ay magtatapos sa araw na ito dahil nais nilang iligtas ang kanyang buhay noon pa man. Master, Master, Master. Nakikita ang nakakaawang hitsura ng dalawang matatanda, hindi mapigilan ni Xiao Qingcheng ang pag-iyak, at siya na mahigpit na yakap ng Venerable Zai Yao ay umiiyak na. Ang pagnanasa sa pagpatay ay nag-alab mula sa kanila, si Jian Huang at Xiao Qingshan, ang dalawang iginagalang na pinakamakapangyarihang tao sa China, ngayon ay nasa ganoong kalagayan, ang pagnanasa sa pagpatay sa kanilang mga puso ay napigilan ng husto. Ang banal na lupain ng Kunlun ay napakasama. Pagbubulag, pagpuputol ng dila, at pagtatatak ng marka ng alipin sa mukha, ang mga malupit na paraan ay hindi katanggap-tanggap. Ang mga tao sa mundo ay nagbuntong hininga ng sabay-sabay. Si Jian Huang at Xiao Qingshan ay nahulog sa ganitong kalagayan. Kahit na umalis sila sa bundok Kunlun ngayon, mabubuhay lamang sila sa walang hanggang kadiliman sa hinaharap. Para sa dalawang pinakamakapangyarihang tao, mas masahol pa iyon. Mas mahirap pa silang patayin. Nine-Night Sage, nararapat kang mamatay. Ang mukha ni Yehan ay mabangis, at ang kanyang marahas na pagnanasa sa pagpatay ay tila sisire sa lahat sa mundo. Mayroong isang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang puso na kailangang ilabas, at ang target ng paglabas na ito ay ang Nine-Night Sage. Ang Nine-Night Sage Monarch ay walang pakialam, tinitingnan si Yehan na mabangis na tulad ng isang hayop sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, at hindi niya pinansin si Yehan. Sa mundong ito, walang makakaantig sa kanya. Mga langgam, ito ang presyo ng paglaban sa banal na lupain ng Kunlun. Kapag natalo ka ng banal na hari, babuligin din kita at puputulan ang iyong mga dila para mabuhay ka lang sa kadiliman magpakailanman. Sa gitna, hindi ka makapagsalita. Si Venerable Huang ay ngumisi ng mabangis, at ang masamang boses ay tulad ng isang sumpa. Tama, ang nakakaawang kalagayan ni Jian Huang at Xiao Qingshan ay dahil sa kanya, ngunit hindi ito pinigilan ng Nine-Night Sage Lord. Hindi pa man ang pagbubulag, pagpuputol ng dila, kahit na nais ni Venerable Huang na patayin si Jian Huang at Xiao Qingshan, hindi papansinin ng Nine-Night Sage Monarch. Ikaw ang gumawa ng lahat. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, ang kanyang mabangis na mukha ay nagbaluktot, at ang kanyang mga mata ay tumusok tulad ng talim ng kutsilyo. Huwag kang mag-alala, makakatanggap ka ng parehong pagtrato sa hinaharap. Ngumisi si Venerable Huang, nakatitig kay Yehan. Kung gayon, maaari kang mamatay.
Matapos ang malamig na mga salita, ang figure ni Yehan ay lumipad, nag-aalab sa pagnanasa sa pagpatay, tulad ng isang sinag ng liwanag. Ang kanyang bilis ay napakabilis na ang mga mata ng karamihan sa langit at lupa ay hindi makasabay sa kanyang anino. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Huang Zhu na ang kanyang katawan ay nakakulong sa isang nakakatakot na pagnanasa sa pagpatay, na nagpahirap sa kanya na gumalaw. Isang pagkagulat ay mabilis na kumislap sa mga mata ni Venerable Huang sa sandaling ito. Bago pa man siya makatugon, ang kamao ni Yehan, tulad ng pinakamatibay na sandata sa mundo, ay bumagsak ng malakas sa katawan ng biktima. Sa isang iglap, ang mundo ay nagulat. Sa ilalim ng nakakatakot na suntok ni Yehan, ang katawan ni Venerable Huang ay agad na sumabog. Ang scene ay parang pinunit ng 5 kabayo. Ang laman at dugo ay lumipad sa langit at lupa. Ang malupit na eksena ay nagparamdam ng hindi komportable sa lahat na nakakita nito. Sa isang suntok, si Venerable Huang ay agad na napatay ni Yehan bago pa man siya makatugon. Ang isang nakakagulat at nakakatakot na eksena. Si Yehan, sa kanyang galit, ay nagkaroon ng nakakatakot na lakas na nagparamdam ng panginginig sa lahat. Ang mga ekspresyon ni Chanzen at Xuanzhen ay napakasama, at sa parehong oras, mayroong isang pakiramdam ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Si Yehan ay direktang pumatay kay Venerable Huang sa harap nila. Sa prosesong ito, wala silang oras upang iligtas siya, naghihintay para sa kanilang reaksyon nang dumating siya, ang katawan ni Venerable Huang ay pinasabog na ng suntok ni Yehan. Ang kamao ni Yehan ay tumutulo ng sariwang dugo, at ang dugo na iyon ay kay Venerable Huang. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, at tiningnan niya ang hindi pa rin nagbabago na Nine Night Sage. Ilang sandali lang, kaya talagang harangan ni Nine Night Sage si Yehan, upang iligtas ang buhay ni Venerable Huang, ngunit hindi niya ginawa iyon, ang mga walang silbing tao ay hindi karapat-dapat na manatili sa kanyang tabi. Ang utang mo sa akin, babayaran mo mula ngayon. Kabanata 1282. Malamig na tinitigan ni Yehan ang Nine Night Sage Lord, at magkaharap silang dalawa. Sa sandaling ito, ang hindi matitinag na mukha ng Nine Night Sage Lord ay naglabas ng isang di mabilang na lakas ng pakikipaglaban. Ang lakas na ito ay nasa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Dahil noon, walang sinuman sa mundong ito ang kanyang kalaban, ngunit ngayon, pinatay ni Yehan si Venerable Huang sa isang suntok, na nagpapalam sa Nine Night Sage na ang langgam mula 1 taon na ang nakalipas sa harap niya ay lumago sa isang napakalakas na estado, at karapat-dapat na labanan. Nakangiti ang Nine Night Sage, nakatitig kay Yehan na may malupit na lakas ng pakikipaglaban sa kanyang magandang mukha. Kailangang aminin ko, mayroon kang ilang kasanayan ngayon, at karapat-dapat kang maging kalaban ko, ngunit mas mabuting huwag mo akong bigan, o papatayin kita lahat. Walang pakialam na sinabi ni Yeleng, Sage Nine Nights, makikita mo na ang banal na lupain ng Kunlun ay winasak ko, at ikaw, na nakatayo sa isang mataas na lugar at tumitingin sa mundo, ay dapat pumunta sa impyerno. Gusto talagang makita ng banal na hari kung paano mo winasak ang aking banal na lupain, Kunlun. Nang uuyam na tumatawa ang Nine Nights Holy Monarch, at isang kidlat ay mabilis na lumitaw sa kanyang kamay, na nagliwanag mula sa wala. Ito ay isang espada, ang kristal na malinaw na espada ay tila gawa sa purong puting jade. Nakikita ito, alam ni Yehan na ang Nine Nights Sage Lord ay mayroon ding Samuro Ring. Bukod sa kanya, ito ang pangalawang tao na nakita ni Yehan na nagmamay-ari ng isang Samuro Ring. Agad na lumitaw din ang Longevity Sword sa mga kamay ni Yehan, at magkaharap silang dalawa, ang kanilang mga lakas ng pakikipaglaban ay patuloy na tumataas. Nakikita ito, dahan-daang umatras sina Chanzen at Xuanzhen, iniwan ang gitnang larangan kay Yehan at Jiuye Shengjun. At ang mga mata ng langit at lupa ay nahulog din sa kanila ng isa-isa. Ang labanan sa pagitan ni Yehan at Nine Night Sage Monarch, ang labanang ito ay talagang kahanga-hanga. Sa tuktok ng bundok Kunlun, sa harap ng altar, magkaharap sina Yehan at Jiuye Shengjun na may hawak na mga espada. Ang mabaliw na lakas ng pakikipaglaban ay pinakawalan mula sa kanilang mga katawan, at ang lahat ng mga mata ay nahulog sa nakapaligid na mundo. Sa kanila, nagkaharap sina Yehan at Ye Shengjun. Ang labanang ito ay talagang kahanga-hanga. Nakaharap kay Yehan, pinakawalan din ng Nine Night Sage Monarch ang kanyang lakas ng pakikipaglaban, na nabaon sa kanyang puso sa loob ng maraming taon, at ngayon, isang karapat-dapat na kalaban ang lumitaw sa mundong ito, nakatayo sa tuktok, nag-iisa sa loob ng maraming taon, nais din niyang makipaglaban. Ang banal na haring ito ay napakalakas na walang sino man ang makakalampas dito. Ngayon, sa ilalim ng pagpapatotoo ng mundo, umaasa ako na mayroon kang mga kwalipikasyon upang hayaan akong gawin ang aking makakaya.
Tinuro ng Nine Knights Holy King ang kanyang espada sa langit at ang mabaliw at nakakatakot na kapangyarihan ng espada ay binalot siya. Tinitingnan ng bundok Kunlun, ang mga malamig na mata na puno ng lakas ng pakikipaglaban ay nakatitig kay Yehan. Sinabi ni Elendran, Sage Nine Knights, sa ilalim ng pagpapatotoo ng mundo, ipapakita ko sa lahat na ikaw ay isang tao, hindi isang Diyos, at matatakot ka rin sa harap ng kabiguan at kamatayan. Ngayon, kahit na ako, si Yehan, ay gagawin ang lahat ng aking makakaya, papatayin kita sa Kunlun. Bata, hinihintay kita na talunin ako. Matapos magsalita, sa isang iglap, ang lakas ng pakikipaglaban na pinakawalan ng dalawa ay nagbanggaan ng mabaliw sa pagitan ng langit at lupa. Ang ganitong uri ng lakas ng pakikipaglaban ay nagwala sa langit at lupa tulad ng mga bog zone ng hangin, na ginagawa ang kawalan na ito na napakakatakot. Ang mukha ni Yehan ay madilim, at isang alon ng marahas na kapangyarihan ay pinakawalan mula sa katawan ni Yehan sa sandaling ito. Ito ay ang kapangyarihan ng 9 layers of warfare. Ang buong paglabas ay nagparamdam sa lakas ng pakikipaglaban ni Yehan na doble sa isang iglap. Bigla, inihagis ni Yehan ang kanyang espada pasulong, sumunod sa espada gamit ang kanyang katawan, at gumalaw gamit ang kanyang isip. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay sumabog sa kawalan. Thunderbolt Destroyer Sword Art Thunderbolt. Pagkatapos, ang mahinang tunog ng kulog ay bumaba mula sa langit, at isang kidlat ay bumaba mula sa langit tulad ng kulog ng Diyos na sumisira sa mundo. Ang kidlat na ito, kasunod ng espada ni Yehan, ay sumulong ng walang pag-aalinlangan, at lumapit sa Nine Knights Sage sa kawalan. Medyo magaling ako sa paggamit ng espada, ngunit mahina ako. Nang uuyam na tumatawa ang Nine Knights Sage Jun, ang Jade-like sword sa kanyang kamay ay sumabog, isang ordinaryong espada, ngunit nagdulot ito ng mga bitek sa lahat ng dako sa kawalan. Ang Nine Knights Sage King's Attainment of Swordsmanship, na nasa punto na ng kadalubhasaan, na ang bawat galaw, ay puno ng kapangyarihan upang yanijin ang mundo, at hindi mapipigilan ng mga mortal. Sa tuktok ng bundok Kunlun, ang mga espada sa mga kamay ng dalawa ay nagbanggaan, at isang hindi mailarawan na nagbabagong puwersa ang kumalat. Ang puwersang ito ay tulad ng isang nagngangalit na alon, at ang lahat sa loob nito ay magiging napakaliit. Sa isang iglap sa gitna ng labanan ng dalawa, ang buong lupa ng bundok Kunlun ay tila gumuho, at may mga pagsabog ng nakakatakot na panginginig. Ang nakapaligid na kawalan ay sumabog ng mabaliw sa lahat ng dako. Isa-isa itong sumabog, ang mga sirang bato ay pumuno sa langit, at ang umaagos na malinaw na bukal ay nag-splash din sa paligid sa kawalan. Ang eksena na ito ay napakakatakot. Ang nagwawasak na kapangyarihan na sumabog ng unang lumaban sina Yehan at Nine Knights Sage ay nagulat sa mundo. Sa pagitan ng langit at lupa, si Military God at ang iba pa ay umatras ng mabilis, masyadong malapit sila kay Yehan at Nine Knights Sage, at naramdaman nilang lahat na malapit na silang mawala. Ang ekspresyon ng Nine Knights Sage Monarch ay kasing lamig ng yelo. Tiningnan niya ang tuktok ng bundok Kunlun na nasira. Malamig siyang nag-snort at ang kanyang katawan ay biglang lumitaw sa isang mas mataas na kawalan, nakikipaglaban kay Yehan. Natatakot siya na ang nagwawasak na kapangyarihan ay unti-unting sisire sa buong bundok Kunlun na hindi nais makita ni Jiuye Shengjun. Nakikita ito, sumunod din si Yehan. Ang dalawa sa kanila ay matatagpuan sa kawalan sa tuktok ng bundok Kunlun. Tila may pinakamalapit na lugar sa langit na napapalibutan ng mga ulap at ambon. Life and Death Sword Intent. Bigla, sa sandaling hinabol ni Yehan ang Nine Knights Sage Monarch, isang nakakatakot na presyon ng landas ng espada ay kumalat ng mabaliw, at ang sword intent ng buhay at kamatayan ay naging isang nakakatakot na puting kabayo, na tumusok sa langit sa isang suntok, banayad na makikita na ang kawalan ay ganap na tinusok, at ang espada ay tila tumatalon sa kawalan, hindi pinapansin ang paglaban ng oras. Sa itaas ng kawalan, tiningnan ng Nine Knights Sage Monarch ang espada ni Yehan, at nang uuyam siyang tumatawa, talagang minamaliit kita, talagang naunawaan mo ang kahulugan ng espada, napakaganda, mayroon kang kakayahan upang hayaan ang Sage Monarch na ito na gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Mga kwalipikasyon. Matapos magsalita, ang espada sa kamay ng Nine Knights Sage King ay sumabog sa isang iglap, at agad na isang nag-aapoy na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan, tulad ng pagsabog ng bulkan. Ang espadang ito ay hindi mas mahina kaysa sa espada ni Yehan. Ang kapangyarihan ng siyam na araw. Kabanata 1283. Isang tingin ng kabaliwan ang kumislap sa mukha ni Yehan. Kahit nakaharap ang kapangyarihan ng siyam na araw, hindi niya ititigil ang kanyang espada. Sa Nine Knights Sage Lord, maaari lamang silang mabuhay bilang isa ngayon.
Bata, kahit na naunawaan mo ang sword intent, ang aking kapangyarihan ng siyam na yang ay ang pinakamataas na kapangyarihan na pinagsama mula sa katawan ng Qinglong. Paano mo ito mapipigilan? Sa kawalan, nang lumapit ang espada ng Nine-Night Sage Monarch, isang tingin ng panunuya ang kumislap sa kanyang mukha na puno ng lakas ng pakikipaglaban. Sword intent, kapangyarihan ng siyam na araw. Naririnig ito, lahat ng tao sa mundo ay tumitig sa espada ni Yehan at Nine-Night Sage Monarch. Ang mga pag-atake ng dalawa sa kanila ay nagparamdam sa sinuman sa loob ng isang radius na 500 metro na huwag lumapit sa kanila. Ang ganitong uri ng nagwawasak na lakas ng pag-atake, ang pagdurog ng bundok ay walang problema, at sila lamang ang makakatiis nito. Talaga, Nine-Night Sage Monarch, masyadong mayabang ka. Sa isang iglap, ang matinding banggaan sa pagitan ng training swordlight at ng nag-aapoy na swordlight ay tulad ng isang napakagandang paputok na namumulaklak. Ang pag-atake na iyon ay nagparamdam ng panginginig sa mundo, na tila ito ang pinakamalakas na pag-atake sa mundo, na maaaring magparamdam ng pagyurak sa langit at pagyanig sa mundo. Ang lupa ay lumubog, at ang kawalan ay hindi makatiis sa puwersang ito, at sumabog sila ng isa-isa. Sa gitna ng nagwawasak na aura na iyon, ang mga figure ni Yehan at Nine-Night Sage Lord ay hindi pa rin tumitigil. Ang dalawa ay mabilis na lumapit. Sa isang iglap, bawat isa sa kanila ay naghiwa ng malupit sa isa't isa gamit ang isang espada. Clang! Sa susunod na sandali, isang nakakabinging tunog ng ginto at bakal ang kumalat sa buong paligid, at isang pakiramdam ng nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa kawalan tulad ng mga alon ng tubig. Ang puwersang ito ay nagwales, na nagparamdam sa mga taong nanunood ng labanan sa buong mundo na nagulat at walang magawa. Huwag umatras ng ilang distansya muli. Ang kanilang mga espada ay nagbanggaan ng mabaliw, at ang nakakatakot na puwersa ng pagkabigla mula sa isa't isa ay nagparamdam kay Yehan at Nine-Night Sage King na umatras ng malakas sa kawalan. Umatras sila ng hakbang-hakbang, sa bawat pag-atras, isang hakbang, mayroong isang tunog ng pagyurak sa kawalan. Sa itaas ng kawalan, ang nakakatakot na larawan ay nakakagulat. Ano ang isang super duel? Ito. Sa ilalim ng mga nakakagulat na tingin, sina Yehan at Nine-Night Sage Monarch ay huminto sa kawalan sa parehong sandali. Lahat sila ay nakatitig sa isa't isa. May isang patak ng dugo sa sulok ng bibig ni Yehan, ngunit walang bakas ng dugo sa kanyang mukha. Walang anumang pagbabago, kasing lamig pa rin ng yelo. Sa tapat ni Yehan, si Nine-Night Sage Jun ay may bahagyang pangit na hitsura sa kanyang mukha, dahil ang kanyang espada, na kasing puti ng jade, ay talagang basag, at kung may isa pang banggaan, ang kanyang espada ay ganap na masisira. Tinitingnan ng dalawang tao na nakatitig sa isa't isa sa kawalan, isang kaguluhan ang unti-unting nag-ugong sa pagitan ng langit at lupa. Tila naglalaban sina Yehan at ang Nine-Night Sage King. Sa lakas, medyo mahina pa si Yehan. Kahit na ang lakas ng espada sa kanyang kamay ay sumire sa saber ng Nine-Night Sage King, kung wala ang espadang iyon, sa paligsahan kanina, natatakot ako na hindi lamang magdudugo si Yehan at masasaktan. Ang pagkakaroon ng ganitong nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban, ang lakas ni Yehan ay kahanga-hanga na. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Nine-Night Saint Lord ay mukhang bata, siya ay isang matandang halimaw na nabuhay ng daan-daang taon, at si Yehan ay nasa kanyang 20s lamang, ilang taong gulang lang. Naririnig ang kaguluhan mula sa lahat ng dako sa mundo, sina Junshen at Dawist Yusho ay nagkatinginan sa sandaling ito, at sinabi ni Junshen, hindi na tayo makakapaghintay, harapin muna natin sina Chanzen at Schwanzen, kapag nag-iisa na si Yehan kung talagang natalo siya kay Nine-Night Sage Monarch, pagkatapos ay magkakasama tayong pupunta, kahit na isang will battle, kailangan nating patayin siya ngayon. Tumanggaw si Dawist Yusho, at pagkatapos, nagkatinginan silang lahat, at naglakad patungo sa isang kawalan, kung saan pinapanood din nina Chanzen at Schwanzen ang labanan sa pagitan nina Yehan at Nine-Night Sacred Lord. Nakikita sina Junshen at ang iba pang naglalakad ng magkakasama, ang mga ekspresyon nina Chanzen at Schwanzen ay naging malamig. Chanzen, huwag mo kaming sisihin sa pananakot sa mas kaunti. Kung hindi ka mamamatay, ang Nine-Night Sage King ay hindi kailanman mamamatay, at ang banal na lupain ng Kunlun ay hindi kailanman mawawala. Walang pakialam ang military god, at ang nagngangalit na hininga ay pinakawalan mula sa kanilang grupo. Malamig na nag-snort si Chanzen at sinabi, kung gayon, kailangan nating makita kung mayroon kang kakayahan. Matandang manggagawa, binulag mo ang mga mata ng aking master, at babulegin din kita. Ang mukha ni Xiao Qingcheng ay kasing lamig ng yelo, at ang nakakatakot na itim na kapangyarihan ay sumabog mula sa kanyang katawan,
Sa sandaling ito sa isang iglap, sumugod na siya patungo kay Chanzen tulad ng isang bugzo ng hangin, napakabilis na kahit na ang isang malakas na tao tulad ng military god ay walang oras upang tumugon. Gawin mo! Nakikita ito, mabilis na sumunod sina Earth Venerable Xiao at Sword God dahil natatakot silang mangyari ang anumang bagay sa batang babae. Sa kawalan, bahagyang pangit ang mukha ng Nine-Night Sage Monarch. Sa nakakatakot na paligsahan kay Yehan, ang kanyang saber ay hindi kasing ganda ng espada sa kamay ni Yehan, at malapit na itong masira sa sandaling ito. Magandang espada, kapag namatay ka, ang espadang ito ay magiging akin. Tiningnan ni Nine-Night Sage King si Yehan. Ang kanyang mga mata, na palaging kalmado at hindi matitinag, ay kumislap ng isang nakakatakot na tingin ng kasakiman. Ang saber ng Nine-Night Sage King ay ipinasa mula sa bawat Sage King ng banal na lupain ng Kunlun. Oo, masasabing ito ang pinakamalakas na magic weapon sa mundo, ngunit nang magbanggaan ito sa espada sa kamay ni Yehan, tila medyo marupok. Gusto mo akong patayin, Nine-Night Sage Lord? Sa tingin mo ba ito lang ang paraan na maaari kitang hamanin? Malamig na ngumiti si Yehan kay Nine-Night Sage Lord, at malamig na sinabi sa sulok ng kanyang duguan na bibig, ang kapangyarihan ng 9 na araw ay dapat na ang iyong pinakamalakas na kapangyarihan, tama ba? Kung ikaw ay may ganitong kaunting kapangyarihan lamang, kung gayon ikaw ang dapat mamatay ngayon. Naririnig ito, isang masamang ngiti ang kumislap sa sakam na mukha ng Nine-Night Sage Monarch, at sinabi, kaya, bukod sa sword intent, mayroon ka bang anumang natatanging kasanayan? Kung gayon, gusto kong makita ang iyong pinakamalakas ang trick. Kabanata 1284. Ang kapangyarihang iyon ang magpapadala sa iyo sa kawalan ng pag-asa. Malakas na sumigaw si Yehan, at sa isang iglap, ang nag-aalab na gintong kapangyarihan ay tulad ng isang nakasisilaw na nakakapasong araw, at ang mga layer ng ginto ay sumabog mula sa katawan ni Yehan ng mabaliw. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Yehan ay tila nabalot ng gintong liwanag na ito. Ang mga tumingin sa kanya ay nakaramdam na parang nabulag ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, ang nakakatakot na matalas na aura ay kumalat sa kawalan ng mundo. Ang ganitong uri ng matalas na kapangyarihan ay tila isinubsob ang mundo sa isang lubhang nakakatakot na pagpatay, tulad ng espada ni Yehan. Ang target ng pag-atake ay hindi lamang si Nine-Night Sage Monarch, kundi pati na rin ang lahat sa mundong ito. Ano kaya ang nakakatakot na kapangyarihan? Naramdaman ng matalas na kapangyarihan na kumakalat mula sa kawalan, ang mga tao sa mundo ay hindi mapigilan ang pagpikit ng kanilang mga mata, at nagpatuloy sa pagtingin, natatakot talaga sila na mabulag ang kanilang mga mata ng gintong liwanag na iyon. Ito ay, hindi ba? Sa sandaling ito, si Xiao, ang Earth Venerable na nakikipaglaban kay Chanzen, ay biglang tumingin kay Yehan. Sa mundong ito, mayroon lamang isang uri ng kapangyarihan na maaaring magparamdam ng takot sa Kunlun, ang banal na lupain. Kung ang orihinal na Pangzo ay hindi masyadong mahina sa kanyang sariling lakas, natatakot ako na umaasa sa ganitong uri ng lakas, hindi ito kasing simple ng pagsugat sa banal na hari ng panahong iyon noon. At sa sandaling ito, ang kapangyarihan na pinakawalan mula sa katawan ni Yehan ay halos kapareho sa kapangyarihan na naitala sa banal na lupain ng Kunlun. Sa itaas ng kawalan, tiningnan ng Nine-Night Sage Monarch si Yehan na dumating na may nakakatakot na gintong kapangyarihan, ang kanyang masamang ngumingiti na mukha ay biglang nanigas, at ang pangit na ekspresyon ay lumitaw muli sa kanyang mukha. Golden Shaped Stone, nakuha mo ang Golden Shaped Stone. Sa sandaling ito, ang boses ng Nine-Night Sage Monarch ay tila medyo nababaliw at sakam, na umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Para dito, hindi sumagot si Yehan. Ang kanyang espada ay patuloy na sumusulong patungo kay Nine-Night Sage Monarch. Ang nakakatakot na gintong kapangyarihan ay nag-iwan ng gintong bakas sa kawalan, na tumagal ng mahabang panahon. Ang kawalan ay inaatake ng kanyang espada at mabilis na napunit. Ang alamat ng Golden Shaped Stone ay palaging naitala sa banal na lupain ng Kunlun. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay ang kalaban ng mga nagsasanay sa banal na lupain ng Kunlun, dahil ang kapangyarihan ng 9 na araw ay hindi makakatiis sa ganitong uri ng kapangyarihan, kahit na ang emperador ng 9 na gabi ay hindi kailanman personal na hinamon ang ganitong uri ng kapangyarihan, ngunit ngayon, nakaharap ang espada ni Yehan, hindi siya naglakas loob na pigilan ang lahat. Tawa! Ang espada ng Nine Sage King ay muling sumabog. Sa sandaling ito, isang marahas na puwersa ang sumabog mula sa katawan ng Nine Sage King. Kanina nang makipaglaban siya kay Yehan, hindi ginamit ng Nine Sage King ang lahat ng kanyang 9 na gabi na kapangyarihan ng espada. Sa kawalan, ang mga pag-atake ng dalawa ay tulad ng nakakapasong araw.
Sa ilalim ng mga nakatingin na mata sa paligid, ang espada ni Yehan na humiwa sa hangin, ang gintong liwanag ng espada ay hindi matitinag, at ang Jiuya Sage na nagmula sa direksyon ng Nine Night Sage ay binomba. Nang ang kapangyarihan niyang ay tumama sa gintong liwanag ng espadang ito ay nabasag at ganap na durog nang walang kaunting paglaban. Hindi maganda. Ang puso ng Nine Night Sage Monarch ay nanlamig, at ang gintong liwanag ng espada ay nagparamdam na ng pagtayo ng kanyang mga balahibo bago pa ito mahulog sa kanya. Ang kanyang saber ay ganap na nawasak sa ilalim ng pag-atake ng espadang ito. Sa isang iglap, ang katawan ng Nine Night Sage ay umatras ng mabaliw sa kawalan, at nakaiwas sa nakamamatay na espada ni Yehan. Gayunpaman, sa sandaling umatras ang Nine Night Sage, ang gintong liwanag ng espada na nawalan ng target na pag-atake ay malupit na nahulog patungo sa tuktok ng bundok Kunlun sa ilalim ng langit. Tulad ng isang gintong kulog, sa ilalim ng pagbomba nito, ang sinaunang palasyo sa bundok Kunlun ay direktang nahati sa dalawang bahagi. Isang umuugong na tunog ang nagmula sa tuktok ng bundok Kunlun, ang sinaunang palasyo na may mahabang kasaysayan ay gumuho, at ang buong bundok ay nayanig. Sa itaas ng kawalan, ang espada ni Yehan ay humiwa pababa, at ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay direktang nahati ang sinaunang palasyo sa tuktok ng bundok Kunlun sa dalawang bahagi, at ang umuugong na tunog ay narinig sa tuktok ng bundok sa ilalim ng langit. Ang paggalaw na ito ay nagparamdam sa lahat ng mga mata ng mundo na mahulog sa tuktok ng bundok Kunlun. Ang suntok ni Yehan ay napakagulat. Sa ilalim ng kanilang mapanuring mga mata, ang sinaunang palasyo ay gumuho at nahulog sa bangin. Ang buong bundok Kunlun ay tila gumuho na parang pinaghati-hati ng kanyang espada. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi maisip kung gaano ito katikot. Bigla, sa sandaling gumuho ang sinaunang palasyo, isang malamig na aura ang sumabog mula sa ilalim ng palasyo. Sa sandaling lumitaw ang nagyayelong aura, ang aura sa pagitan ng langit at lupa ay tila pumasok sa ika-12 buwan ng taglamig. Ang nagyayelong aura ay mabilis na kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Naramdaman ng eksena na ito, ang karamihan na nagulat sa espada ni Yehan ay biglang namangha. Paano magkakaroon ng ganitong malamig na kapaligiran sa ilalim ng mga bundok Kunlun? Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng God of War at ng iba pa ay tumigil din, dahil ang nagyayelong hininga ay nagparamdam sa kanila na halos hindi makatiis, at ang kanilang mga mata ay lahat ay nakatingin sa tuktok ng bundok Kunlun, na nasa kaguluhan. Sa ilalim ng presyon, sina Chanzen at Swanson ay nasugatan na, lalo na si Chanzen ang pinakasugatan. Gamit ang kapangyarihan ng itim na dragon, si Xiao Qingcheng, kapag sumabog ang kanyang lakas, ay hindi gaanong mas mahina kay Chanzen, hindi pa man banggitin na ang kalaban ni Chanzen ay ang pamilya ni na Xiao Qingcheng. Sa sandaling ito, si Chanzen ay may kalahati na lamang ng buhay na natitira. Aw! Bigla, nang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa tuktok ng bundok Kunlun, sa mga guho na puno ng yelo, mayroong isang mahinang tunog ng awit ng dragon na nagulat sa mundo, pamimilit. Kabanata 1285. Ito ang banal na hayop na Asher Dragon. Naramdaman ito, nagbago ang mga ekspresyon ng mga tao sa mundo. Sa sandaling ito, kahit na ang mukha ng Nine Night Sage Monarch ay nagbago, napakahirap makita dahil mayroong isang pagbabawal sa ilalim ng bundok Kunlun, na espesyal na ginamit upang bitagin ang apat na banal na hayop, ngunit sa sandaling ito, dahil sa nakakatakot na paghampas ni Yehan ng isang espada, lumitaw ang mga bitek sa pagbabawal na ito. Kung ang mga banal na hayop na nakakulong sa ilalim ng mga bundok Kunlun ay mapalaya, kung gayon ang pangarap ng Nine Night Sage Monarch na gustong tipunin ang apat na dakilang banal na hayop, buhayin ang apat na elemento na porma sayon, at buksan ang pintuan ng kawalan ay masisira. Bata, nararapat kang putulin sa pira-piraso. Hindi ko dapat hayaang mabuhay ka pa ng ganito. Tinitigan ni Jiuya Shengjun si Yehan ng mga mabangis na mata at masamang tinig. Kung hindi niya hinayaang umalis si Yehan, wala sa mga ito ang mangyayari ngayon. Siyempre, ito rin ay dahil masyadong mayabang si Jiuya Shengjun. Hindi niya kailanman inilalagay ang mga tao sa mundo sa kanyang mga mata, at hindi kailanman iniisip na may sino man sa mundo ang makakatalo sa kanya. Hindi na siya haharap sa mabaliw na paghihiganti ni Yehan. Naririnig ang masasamang salita ni Jiuya Shengjun, malamig na ngumiti si Yeleng at sinabi, Jiuya Shengjun, lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mabuhay upang mapatay kita mismo. Kung tama ang hula ko iyon ay tama, mayroong tatlong banal na hayop, Qinglong, Baiho, at Xuanwu na nakakulong sa ibaba, tama ba? Pagkatapos ng lahat, hindi binigyan ni Yehan si Jiuya Shengjun ng oras upang sumagot.
Ang nakakatakot na gintong kapangyarihan ay pinakawalan muli mula sa kanyang katawan at natipon sa longevity sword. Agad na, ang gintong liwanag ng espada ay sumabog patungo sa tuktok ng bundok Kunlun. Muli itong bumagsak. Bata, tumigil ka. Galit at puno ng pagnanasa sa pagpatay si Nine Night Sage Monarch, ngunit huli na. Ang nakakatakot na espada ni Yehan ay muling bumagsak sa tuktok ng bundok Kunlun sa ilalim ng mga mata ng mundo. Ang espadang ito ay kasing nakakatakot pa rin gaya ng dati. Sa ilalim ng espada, naramdaman muli ng bundok Kunlun ang pagyanig ng lupa, at ang buong lupa ng bundok Kunlun ay nagsimulang pumutok. Pagkatapos, ang tunog ng awit ng dragon na ipinadala sa simula ay muling umalangaw-ngaw mula sa mga guho, na may halong tunog ng pagtama ng mga kadena, na umalangaw-ngaw sa buong mundo, at ang mga bato sa mga guho ay nanginginig ng isa-isa, na parang sa mga guho. Sa ilalim ng mga guho, parang may nakakatakot na mga nilalang na malapit nang lumabas sa lupa. Ang banal na hayop na Qinglong ay malapit nang makatakas. Nakikita ito, lahat ng mga mata ay puno ng pag-asa. Ang banal na hayop na Qinglong ay palaging nabibilang sa maalamat na pag-iral, at hindi pa ito nakikita ng mundo. Sa itaas ng kawalan, tinitingnan din ni Yehan ang mga guho sa ibaba. Ang banal na hayop na Qinglong ay nakakulong dito, kaya ang mga banal na hayop na White Tiger at Xuanwo ay nasa loob din. Sa sandaling ito, oras na upang palayain sila. Boom! Bigla, may isang nakakatakot na tunog mula sa mga guho, at ang mga bato ay lumilipad sa lahat ng dako sa langit, at pagkatapos, isang napakalaking katawan ang sumugod mula rito, at ang buong katawan nito ay puno ng nagyayelong hininga, lumulutang patungo sa langit. Ang mga pagsabog ng makapangyarihang awit ng dragon ay kumalat sa buong mundo sa sandaling ito. Sa sandaling ito, nagulat ako, at lahat ng mga mata ay tumitig sa napakalaking figure na lumulutang paitaas. Ito ay isang napakalaking nilalang na may katawan ng ahas, ulo ng buwaya, mga paan ng butiki, mga kuko ng agila, buntot ng ahas, sungay, at kaliskis ng isda. Sinasalpok nito ang mga guho. Sa sandaling iyon, sumugod ito sa langit, at ang tunog ng awit ng dragon ay patuloy na lumalabas. Ang tunog na ito ay puno ng kaluwagan, galit, at malalim na pagkamuhi. Ang banal na hayop na Azure Dragon, ito talaga ang banal na hayop na Azure Dragon. Tinitingnan ng napakalaking figure na lumulutang sa langit at lumulutang sa mga ulap, ang mga tao sa mundo ay nagulat. Para dito, ang mundo ay may pakiramdam ng paggalang dahil ang mga tao sa China ay itinuturing ang kanilang sarili bilang mga inapo ng dragon. Tinitingnan din ni Yehan ang banal na hayop na Qinglong na lumulutang sa mga ulap. Nakita na niya ang 3 sa 4 na banal na hayop, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang banal na hayop na Qinglong na ito. Gayunpaman, habang ang mga mata ng nakapaligid na mundo ay nahulog sa banal na hayop na Qinglong. Ang dagandong ng mga hayop ay muling nagmula sa mga guho sa tuktok ng bundok Kunlun. Na nagulat sa langit, at pagkatapos, sa mga guho, ang banal na hayop ang figure ng hayop na White Tiger ay lumitaw, ito ay naging isang lumilipad na tigre, na natatakpan ng puting nyebe, na may napakalaking katawan, at sa isang pagwawagayway ng mga pakpak nito, patuloy itong lumulutang sa kawalan kasama ang banal na hayop na Qinglong, na dumadaan sa mga ulap. Ang mga hayop isa-isa ang tunog ng dagandong at ang tunog ng awit ng dragon ay magkasama, na nagugulat sa kawalan. Banal na hayop na White Tiger. Nakikita ito, ang mga mata ng mundo ay muling nagulat. Gayunpaman, habang ang mga mata ng mundo ay nahulog sa mga banal na hayop na Qinglong at sa banal na hayop na White Tiger, isang napakalaking figure ay muling sumugod mula sa mga guho. Mukhang pagong ito, at may isang berdeng ahas na lumulutang sa likod nito. Sumugod siya sa mga ulap sa itaas ng langit, at lumutang sa gitna ng berdeng dragon at puting tigre. Banal na hayop na Xuanwo. Nakikita ang 3 banal na hayop na lumulutang sa mga ulap, ang mundo ay hindi na maaaring magulat. Nakita na nila ang 3 sa 4 na banal na hayop na ipinasa mula sa China mula noong sinaunang panahon. Ang 3 banal na hayop ay nakaligtas sa bitag, lumutang at dumaan sa mga ulap, ang kanilang mga bibig ay gumawa ng mga umuugong na tunog, at ang malawak na presensya ng hayop ay binalot ang langit at lupa. Ang eksena na iyon ay tulad ng isang grupo ng mga demonyo na nagsasayaw ng mabangis. Ang 3 banal na hayop ay nakaligtas, lumutang sila sa mga ulap sa itaas ng langit, ang kanilang mga figure ay lumilitaw at nawawala paminsan-minsan. Ang nakakatakot na presensya ng hayop ay binalot ang mundo, na nagparamdam sa lahat ng mga mata sa langit na tumitig sa kanila. Ang mga banal na hayop ay ipinakalat sa mga alamat sa China. Walang nakakita sa kanila sa lahat ng edad. Napakaraming alamat tungkol sa pag-iral ng mga banal na hayop.
Ngayon, ang tatlong banal na hayop ay nakaligtas mula sa mga bundok Kunlun at ang mga alamat ay naging katotohanan sa harap ng karamihan. Lahat ay nakatingin sa tatlong banal na hayop na lumulutang sa mga ulap. Si Yehan ay walang pagbubukod, at sa sandaling ito, nararamdaman pa rin ni Yehan ang mga pagsabog ng kagalakan mula sa banal na hayop na vermilion bird sa kanyang katawan. Sila ay kabilang sa pamilya ng banal na hayop. Upang makalabas sa problema, hanggat umalis ka sa bundok Kunlun, isang latian na pumipigil sa kanila, walang sinuman sa mundo ang makakakulong sa kanila sa ilalim ng kombinasyon ng apat na banal na hayop. Kabanata 1286. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Nine-Night Sage Monarch ay tila nasa bingit na ng pagkabaliw. Sina Qinglong, Baiho, at Xuanwu ay nakaligtas sa panganib, na nagparamdam sa kanya na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa apat na banal na hayop, ang kapangyarihan ni Qinglong ang pinakabaluktot. Si Dai Shengjun ay nagawang bitagin ang Qinglong Holy Beast. Hindi ito dahil ang lakas ng unang henerasyon ng Shengjun ay lumampas sa Qinglong Holy Beast. Ito ay dahil ang paraan ng pang-aakit ay nagdaya sa kalaban, na nagdulot nito na mabitag sa ilalim ng bundok Kunlun at maging isang banal na lugar. Ang kaldero na pinagsanayan ng mga tao ng Kunlun. Sa sandaling ito, silang lahat ay nakaligtas sa panganib, at alam ng Nine-Night Sage King na kahit na mapatay niya si Yehan ngayon, hindi na niya muling mabibitag ang mga banal na hayop na ito sa ilalim ng bundok Kunlun. Bata, salamat sa pagliligtas sa aking pamilya ng banal na hayop, ngunit kailangan mong umasa sa iyong sarili upang sirain ang banal na lupain ng Kunlun. Ang banal na lupain ng Kunlun ay isang ipinagbabawal na lugar para sa aming pamilya ng banal na hayop. Hindi namin magagamit ang aming kapangyarihan dito. Mag-ingat ka. Ang banal na lupain ng Kunlun ay may isang patak ng dugo. Ang dugo ng Azure Dragon. Ang tinig ng banal na hayop na White Tiger ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan, tiningnan ito ni Yehan, at ang banal na hayop na White Tiger na lumulutang sa mga ulap ay tumingin din kay Yehan. Tumango si Yehan, ngunit hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay muling nahulog kay Nine-Night Sage Monarch. Ang ekspresyon ng kalaban ay mabangis at nababaliw, na nakatitig kay Yehan na parang kutsilyo na parang espada, puno ng masamang espiritu. Nine-Night Sage Monarch, ang panahon na para sa iyo, oras na upang matapos. Hawak ang longevity sword sa kamay, lumakad si Yehan sa kawalan, at ang nag-aalab na kapangyarihan ng espada ay sumugod patungo kay Nine-Night Sage Monarch. Tinitigan ni Nine-Night Saint si Yehan, at malamig na sinabi, "Bata, sana ay mapuputol ko ang iyong katawan ng pira-piraso, sinira mo ang lahat tungkol sa akin, sisirain din kita, kahit na makuha mo ang Golden Stone, sinanay ang kapangyarihan dito, ngunit sa oras na ito, sa pagitan mo at ko, hayaang magpasya ang Diyos kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay." Matapos mahulog ang tinig ng Nine-Night Sage Monarch, mula sa kanyang katawan, ang nakakatakot na kapangyarihan ng 9 na araw ay sumabog tulad ng isang tsunami, at ang nakakapasong kapangyarihan ay kumalat sa mundo, na ginagawang dagat ng kapangyarihan ang mundong ito, walang hanggan at walang hanggan. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng 9 na araw na pinakawalan mula kay Nine-Night Sage ay bumuo ng isang napakalaking espada na nagtaas sa langit, at sumabog sa katawan ni Yehan sa isang postura na nagbukas sa mundo. Nagparamdam ito ng takot sa mga tao sa mundo. Sa sandaling ito, sa pagkilos ng Nine-Night Sage Monarch, ang mga tumingin dito ay nakaramdam na parang nawasak ang lahat sa kanilang paningin, at ang buong mundo ay bumabagsak. Ang mga mata ng langit at lupa ay nahulog sa kanilang dalawa, kahit na ang apat na banal na hayop na lumulutang sa mga ulap. Ngayon, oras na para lumaban sina Yehan at Nine-Night Sage para sa buhay at kamatayan. Hiwa. Sa kawalan, malakas na sumigaw si Yehan, mahigpit na hinahawakan ang longevity sword gamit ang dalawang kamay, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang matalas na talam, tiningnan niya ang higanteng espada na humiwa sa kanya, ang makapangyarihang gintong kapangyarihan ay sumabog, isang gintong liwanag ng espada ang natipon sa espada, nakaharap sa higanteng espada na nagtaas sa langit, malupit itong humiwa pababa. Boom! Bigla, isang napakalaking aura ang sumabog mula sa hindi mailarawan na banggaan sa pagitan ng dalawang tao, na ginagawang lubhang magulong ang aura sa pagitan ng langit at lupa. Ang pagsabog ng gintong liwanag ay sumabog sa kawalan, tulad ng nakakapasong araw sa itaas ng langit na biglang bumagsak. Whoosh! Sa sandaling ito, ang katawan ng Nine-Night Sage Monarch ay mabilis na umatras sa langit. May isang patak ng dugo ni Yinhong sa sulok ng kanyang bibig, at ang buong katawan niya ay matagal nang nawala ang karangalan ng isang Sage Monarch.
Gayunpaman, kahit na matapos ang espada ni Yehan, bagaman ang nasugatan na Nine-Night Sage Monarch ay nasa isang mahirap na kalagayan, walang bakas ng pagkasira sa kanyang mukha. Bata, dumating na ang iyong oras ng kamatayan. Nang uuyam na ngumisi ang Nine-Year Sage Monarch, at bigla, isang duguan na aura ang binalot sa langit mula sa direksyon ng Nine-Year Sage Monarch, at ang dugong aura na iyon ay naging pulang ulap, na ganap na binalot si Yehan dito, tinatakpan ang buong mundo. Ang dugo ng banal na hayop na Qinglong, ang kapangyarihan ng siyam na araw na nasa loob nito ay hindi maihahambing sa kapangyarihan ng siyam na araw na sinanay ng banal na hari ng siyam na gabi. Nipalilibutan ng ulap ng dugo, naramdaman agad ni Yehan ang kapangyarihan ng siyam na araw sa kanyang katawan. Sinalakay ng mga alon ng nakakapasong puwersa, ang mga meridian sa kanyang katawan ay nagsimulang pumutok ng unti-unti, at ang kanyang balat ay nasunog na parang namamaga. Nakakainis. Sa ulap ng dugo, ang mukha ni Yehan ay lubhang pangit. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog ng mabaliw, nilalabanan ang pagsalakay ng kapangyarihan na iyon, ngunit sa sandaling ito, sa itaas ng mga ulap, mayroong isang nakakagulat na tunog mula sa bibig ng banal na hayop na Qinglong. Ang nakakagulat na awit ng dragon ay gamulo sa hangin at ulap, at agad, binuksan nito ang bibig nito upang sipsipin ang ulap ng dugo. Sa isang iglap, ang nakakagulat ay ang lahat ng ulap ng dugo na tumatakip kay Yehan ay pumasok sa bibig ng banal na hayop na Qinglong na parang umaagos na tubig, at nawala sa pagitan ng langit at lupa. Nakikita ang pagkilos ng banal na hayop na Qinglong. Sa sandaling ito, ang mukha ng Nine-Night Sage Monarch ay biglang nanigas, at isang alon ng pagkapuot ay patuloy na sumabog sa kanyang katawan. At sa sandaling ito, si Yehan, na nabalot sa nakakatakot na ulap ng dugo, ay lumitaw din sa kawalan. Sa kanyang mukha at mga palad, may mga marka ng pamamaga na lumilitaw, na mukhang pangit at nakakatakot. Xiaohan. Nakikita ito, ang mukha ni Ye Qing ay kumislap ng isang malalim na pag-aalala. Nakikipaglaban si Yehan kay Nine-Night Sage, at ang kanyang puso ay palaging nasa pag-aalinlangan. Nine-Night Sage Monarch, oras na upang matapos. Ang ekspresyon ni Yehan ay mabangis, tiningnan niya si Nine-Night Sage Lord. Ang gintong liwanag ng espada ay sumabog ng mabaliw. Ang espadang ito, hindi binigyan ni Yehan si Nine-Night Sage Lord ng anumang pagkakataon. Ang gintong espadang iyon ay kasing bilis ng kidlat, hugis tulad ng isang nagmamadaling kulog, lumitaw sa langit sa itaas ng ulo ng Nine-Night Sage Monarch sa isang iglap. Kabanata 1287. Boom! Pagbagsak pa lang ng isang espada, dali-daling ginamit ng Nine-Night Sage Monarch ang kapangyarihan ng siyam na araw upang lumaban, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kapangyarihan ng siyam na araw at ang kanyang katawan ay direktang tinusok ng gintong liwanag ng espada, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay tumama sa kanya ng husto. Nahulog siya, at ang kanyang katawan, tulad ng isang napakalaking bato, ay tumama sa tuktok ng bundok Kunlun. Sa isang pagsabog, ang buong lupa ay nayanig dahil sa nakakatakot na kapangyarihan ng Nine-Night Sage Lord, at ang mga graba ay lumipad sa tuktok ng bundok, at ang lugar kung saan bumagsak ang Nine-Night Sage King ay tinamaan ng isang nagwawasak na suntok. Ang eksena na ito ay nakakagulat, ang makapangyarihang Nine-Night Sage, ang super existence na kayang ting-alain lamang ng mundo, sa wakas ay natalo siya ni Yehan, isang bagong bituin. Natalo ang Nine-Night Sage Monarch. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa tuktok ng bundok Kunlun. Sa ilalim ng espada ni Yehan, ang katawan ni Nine-Night Sage ay nahulog sa tuktok ng bundok Kunlun na parang meteorite. Sa posisyon kung saan siya bumagsak, ang patag na lupa ay nagdusa ng isang nagwawasak na suntok at lumubog, at ang katawan ng Nine-Night Sage Monarch ay nakahiga dito. Ang eksena na ito ay nakakagulat, ang lahat ng mga tingin ng langit at lupa ay nahulog sa katawan ng Nine-Night Sage. Ang malakas na taong ito na nakatayo sa tuktok ng mundo ay natalo, at natalo sa mga kamay ni Yehan, isang bagong bituin. Ang proseso ng labanang ito ay hindi malilimutan, at ang kaguluhan ng labanang ito ay bihira sa mundo. Matapos talunin ang Nine-Night Sage, si Yehan ay maaari ng tawaging pinakamahusay na eksperto sa mundo. Bago iyon, hindi man lang siya nakabilang. Nakikita ito, ang mga master sa panig ni Yehan ay nakahinga ng maluwag. Natalo ang Nine-Night Sage King, at siya, na namamatay na, ay hindi na isang banta sa kanila, masisira mula sa kanilang mga kamay. Sa itaas ng langit, huminga rin ng maluwag si Yehan, at nakipagkompetensya sa Nine-Night Sage. Sa pagkakataong ito, ginawa ni Yehan ang kanyang makakaya, ngunit nahihirapan pa rin siyang manalo. Hayaan ang buhay ni Yehan na pumunta sa impyerno sa isang punto. Sa ilalim ng takip ng ganitong uri ng kapangyarihan, ang katawan ni Yehan ay nasa kaguluhan, at ang kanyang 8 meridian ay nasugatan lahat.
Nung una, naisip ko na ang labanan sa pagitan ni Yehan at Nine Night Sage King ay may kaunting pagkakataong manalo. Tila ang alon ng hinaharap ay itutulak ang alon ng harapan, at papalitan ng bagong henerasyon ang matanda. Ang banal na lupain ng Kunlun ay napakalakas. Napakataas nila. Natatakot ako na hindi nila kailanman itinuring ang mga nagsasanay bilang mga tao. Dapat na silang ibaba mula sa altar matagal na ang nakalipas. Hehe. Tinitingnan ang mga henyo sa kasaysayan, mayroong napakakaunting mga tao na hindi mapapantayan, ngunit hindi mahalaga kung ang banal na lupain ng Kunlun ay masisira, ang banal na lupain na ito na nakatayo sa tuktok ay umiral ng napakatagal, at ang mundo ay sinipa huwag magalit. Maraming talakayan sa mundo, at maraming mga mata ang nahulog kay Yehan ng isa-isa. Noon, nang ang binata ay nasa lugar na ito, siya ay walang lakas na dinurog ng mga tao ng banal na lupain ng Kunlun, at ang mga taong nag-alaga sa kanya sa tabi niya ang mga patay ay patay na, ang mga pinagbawalan ay pinagbawalan, at ang mga alipin ay mga alipin. Ngayon na sila ay bumalik ng malakas at natalo ang Nine Night Sage, maaari itong ituring na paghihiganti. Sa kawalan, ang tatlong banal na hayop ay patuloy na umuungal sa itaas ng langit. Ginantihan sila ni Yehan sa pamamagitan ng pagkatalo sa Nine Night Sage Monarch. Mula ngayon, silang lahat ay malaya na. Ang banal na hari ay natalo. Sa sandaling ito, parehong sina Chanzen at Xuanzhen ay nagpakita ng malalim na pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Sa wakas na ito, ang banal na hari ay matatalo ni Yehan, isang dating langgam. Ito ang hindi nila kailanman pinangarap. Hindi inaasahan. Xiaohan. Sa sandaling ito, si Yeqing, na hindi na makatiis, ay sumugod patungo kay Yehan, nakikita ang mga sugat sa magandang mukha ni Yehan, sumakit ang kanyang puso. Hawak ni Yehan ang kamay ni Yeqing, at may ngiti sa kanyang mahina na mukha, sinabi niya, "Ate, nanalo tayo." "Oo, tagumpay ito. Mahirap para sa iyo, ang aking tanga na kapatid." Mahinang bamantong hininga si Ye, at samandal ng mahigpit sa mga bisig ni Yehan, at niyakap din ni Yehan si Yeqing, ngunit sa oras na ito, sa Kunlun sa tuktok ng bundok, ang Nine Night Sacred Lord na lubhang lumubog sa lupa ay dahan-daang gumapang palabas sa oras na ito, ang buong katawan niya ay natatakpan ng nakakatakot na mga mantsa ng dugo, at ang gumagapang na katawang iyon ay nag-iwan ng isang guhit sa lupa na gulat ng mga mantsa ng dugo. Nakikita ito, ang mga tingin ng langit at lupa ay muling napunta kay Nine Night Sage Monarch, tinitingnan ang taong duguan na gumagapang sa lupa at hindi man lang makatayo. Sa sandaling ito, walang sino man ang maaawa sa malakas na taong ito na minsang nakatayo sa tuktok ng mundo. Sa pamamagitan ng Sa katunayan, sa huling pagsusuri, natalo ang Nine Night Sage King dahil sa kanyang pagmamataas. Kung hindi niya naisip si Yehan bilang isang langgam na maaaring durugan hanggang sa mamatay anumang oras, at hayaan siyang mabuhay, ang lahat ay mangyayari ngayon. Siguro hindi ito mangyayari. Bukod dito, kung ang Nine Night Sage Lord ay hindi naging mayabang, kung ginamit niya ang dugo ng Qinglong upang harapin si Yehan sa simula ng labanan, kung gayon si Yehan ay maaaring hindi manalo ngayon. Sinulyapan ni Yehan si Nine Night Sage Lord na gumagapang sa lupa, tinapik niya ang balikat ni Yeqing, at sinabi, "Ate, bumaba na tayo, ang taong ito ay nag-alis ng buhay ng pinakamahalagang tao sa buhay ko, kaya siya ay mamamatay lamang sa aking mga kamay." Iniisip ang baliw na namatay sa mga kamay ng Nine Night Sage King, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng isang liwanag ng walang kapantay na pagkamuhi, at dinala niya si Yeqing na dahan-daang bumaba sa tuktok ng bundok Kunlun, nakatayo sa harap ng Nine Night Sage King, nakatingin pababa ang pinakamakapangyarihang taong ito na maaaring durugan siya hanggang sa mamatay anumang oras. Sa tuktok ng bundok Kunlun, ang Nine Night Sage Lord na gumagapang sa lupa ay dahan-daang nag-angat ng ulo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang binata na nakatayo sa harap niya. Isang napakamabangis na tingin ang kumislap sa kanyang duguan na mukha. Ang binata na ito ay nakatayo sa harap niya sa sandaling ito, nakatingin sa kanya. Sa eksena na ito, hindi kailanman naisip ng Nine Night Sage Monarch na isang araw, siya, na napakatas, ay pagmamasdan ng ganito. "Yehan, ang pagpapalam sa iyo na mamatay ay ang pinakamasamang desisyon na nagawa ko, si Li Jiuya, sa aking buhay. Kung kaya kong gawin ulit ito, ay padadala kita sa impyerno gamit ang aking sariling mga kamay nang nandito ako." Ang mukha ni Jiuya Shengjun ay mabangis. Walang kapantay, kahit na siya ay naging isang malubhang nasugatang katawan sa sandaling ito, ang pagnanasa sa pagpatay na pinakawalan mula sa kanyang katawan ay napaka nakakapangilabot din.
Naririnig ito, si Yehan ay malamig na tumingin at sinabi, walang pagbabalik sa buhay, nakalaan kang magbayad para sa iyong mga nagawa, at ang presyo ay papalitan ng iyong buhay, Li Jiuya, nararapat kang mamatay. Na, talaga, ang mukha ng Nine-Night Sage Monarch ay puno ng pagkabaliw, nang uuyam siyang ngumiti, at tinitigan si Yehan, kahit na natalo mo ako, gusto mo pa ring pumunta sa impyerno kasama ko, Yehan, sumama ka sa akin. Pumunta sa impyerno, ha 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 ha. Kabanata 1288. Bigla, mula sa likuran ni Yehan, may mga pagsabog ng mahiwagang pag-alon na lumabas. Naramdaman nito, nanlamig ang ekspresyon ni Yehan, at lumingon siya upang tumingin, saka lamang niya nakita na ang Sinon Stone Plate ay mabilis na umiikot sa sandaling ito. Isang serye ng mga kahangahangang ron ang kumislap sa kawalan, at pagkatapos, sa umiikot na Sinon Stone Plate, isang madilim na pintuan ng espasyo ay dahan-daang lumitaw. Sa madilim na pintuang iyon, mayroong isang nakakatakot na puwersa ng pagsasakal, walang hanggan. Hindi, ang gagong ito ay nagpagana ng Yin-Yang Reincarnation Formation. Nanlamig ang puso ni Yehan, at dali-dali niyang pinauwi si Yeching. Sa lahat ng panahon, walang sino man ang nakapasok sa pormasyong ito na nakaligtas, at kung aksidenteng pumasok siya rito, malamang na mamamatay siya. Nakikita ang eksena na ito, nagbago rin ang mga ekspresyon ni Deity Xiao at ng iba pa. Gayunpaman, sa sandaling pinauwi ni Yehan si Yeching, si Nine-Night Sacred Monarch ay nagtawanan ng mabangis at lumipad, pinaghiwalay sina Yehan at Yeching, at itinulak si Yeching papasok sa Yin at Yang Reincarnation Formation. Ate, nakikita ang Nine-Night Sage at si Yeching na pumasok sa formation ng magkasama, si Yehan ay nagulat, at mabilis na tumalon dito, hinahabol ang figure ni Yeching sa madilim na mundo. Sa pagitan ng langit at lupa, sina Army God at ang iba pa ay sumugod patungo sa posisyon ng Yin-Yang Reincarnation Formation, na gustong ilabas si Yehan dito, ngunit sina Chanzen at Xuanzhen, na hindi pa buhay, ay ginawa ang kanilang makakaya upang hadlangan ito, na nagpapahintulot kay Yehan na makatakas. Ang mundo ay makakapanood lamang ng madilim na pintuan ng kawalan na dahan-daang sumasara. Pinapanood ang madilim na pintuan ng espasyo na dahan-daang sumasara, ang mga mukha ni na Junshen at ng iba pa ay kumislap ng isang tingin ng pagkatakot, dahil narinig nila kay Yehan na ang porma sayon na patungo sa ibang mundo ay hindi kumpleto, sa lahat ng panahon, ang lahat ng pumasok dito ay namatay. At sa sandaling ito, pumasok si Yehan dito, gaano karaming pagkakataon ang mayroon siya upang mabuhay. Tapos na, ang ideyang ito ay kumislap sa isipan ni na Junshen at ng iba pa. Ha. Pagkatapos pumasok sa Yin-Yang Reincarnation Formation, patay na siya, patay na siya. Sina Chanzen at Xuanzhen ay mukhang nababaliw, sa ilalim ng pag-atake ng Diyos ng Hukbo at iba pang mga eksperto, si Xuanzhen na mabangis na tumatawa ay agad na napatay, at si Chanzen ay tinamaan din na parang isang tambak ng putik, ngunit sa sandaling ito, ang formation ay isinara na, at ang mga ekspresyon ni na Junshen at ng iba pa na dumating sa harap ng formation ay lubhang pangit. Anong formation iyon? Sa mundo, nakikita si Yehan na nawawala sa formation kasama si Nine-Night Sage Lord at Yeching, habang ang lahat ay nagulat, hindi nila mapigilan ang pagtataka. Ang ilan sa kanila ay alam ito, kaya ang mga outsider ay hindi man lang alam na ang formation na ito ay ang sentro upang makapasok sa ibang espasyo. Nakikita si Yehan na nawawala sa formation, malakas na umiyak si Xiao Qingcheng sa harap ng altar, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng itim na dragon ay mabangis na umatake sa Sinon Stone Plate. Kuya, Ate Yeching, saan kayo pupunta? Lumabas kayo ng mabilis, lumabas. Ang mga nakakasakit na sigaw ay umalangaw-ngaw mula sa langit hanggang sa lupa, at nakakasakit sa puso. Gayunpaman, sa ilalim ng pagbomba ng nakakatakot na kapangyarihan ni Little Qingcheng, ang Sinon Shipan ay nanatiling hindi gumagalaw. Walang espesyal na paraan upang buksan ang madilim na pintuan ng kawalan kanina, at walang sino man ang maaring subukang buksan ito. Sa mundong ito, si Nine-Night Sage Lord lamang ang nakakaalam kung paano ito bubuksan. I activate ang Yin-Yang Reincarnation Formation. Sina Ben at ang iba pa ay puno rin ng pagkapuot, at kasama si Xiao Qingcheng, mabangis nilang inatake ang Sinon Shipan. Gayunpaman, ang Sinon Stone Plate ay hindi nasira kahit kaunti sa nagwawasak na paghaharap sa pagitan ni Yehan at Nine-Night Sacred Lord, at syempre sina Ben at ang iba pa ay mas hindi na makakapag-alog sa Sinon Stone Plate. Walang silbi, maliban kung alam mo kung paano ito bubuksan, walang sino mang makakabukas ng Yin-Yang Reincarnation Formation na ito. Kung ang formation ay bukas, malalaman pa rin natin kung siya ay buhay o patay, ngunit isinara ng Nine-Night Sage ang formation.
Wala tayong paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Hinayla ng Earth Venerable Zayao si Xiao Qingcheng pabalik na umiiyak ng husto, at ang ina at anak na babae ay nagyakap ng mahigpit at bumantong hininga siya sa kanyang puso. Sa lahat ng panahon, ang mga taong pumasok sa formation na ito lahat sila ay namatay sa loob, hindi niya naisip na sina Yehan at ang iba pa ay makakaligtas sa pagpasok dito. Damn it, may mali sa huling sandali. Lihim na nagalit sina Junshen at ang iba pa. Hindi nila ito nakita, ngunit narinig nila ito. Si Yehan ay nakaranas ng aksidente sa huling sandali. Isang tingin ng sakit ang kumislap sa mga mukha ng dalawa. Mahigpit nilang kinuyam ang kanilang mga kamao at gustong magsalita, ngunit hindi sila makapagsalita ng kumpletong pangungusap. Gumawa sila ng napakalaking sakripisyo. Sa huli, namatay pa rin ba si Yehan? Tinitingnan sina Jian Huang at Xiao Qingshan na mukhang nasasaktan, bumantong hininga sina Military God at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang pinakamalungkot na bagay ay marahil ang dalawang matatandang ito. Napakarami na nilang naisakripisyo para kay Yehan. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga tao sa mundo ang malungkot na aura na nagmumula sa tuktok ng bundok Kunlun, at lumubog ang kanilang mga puso. Tila may nangyari kay Yehan. Master, bakit? Bakit? Malinaw na nagtagumpay, isang tingin ng sakit ang lumitaw sa magandang mukha ni Beigong Xiaoer. Sa sandaling ito, naramdaman niya na parang ang kanyang puso ay matalim na sinaksak, at masakit ito, ang masamang lalaking iyon ba ay talagang dumating sa wakas sa pagkakataong ito. Bumantong hininga sina Mrs. Wu at ang iba pa, ang binata na mukhang henyo, sa pagkakataong ito, marahil ay talagang dumating siya sa wakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tatlong banal na hayop ay bumaba mula sa mga ulap, at si Pang Zuan ay nasa ere sa tuktok ng bundok Kunlun. Sa sandaling ito, ang tinig ng banal na hayop na White Tiger ay lumitaw sa isipan ni na Junshen at ng iba pa. Huwag masyadong maging pesimista, ang batang iyon ay maaaring hindi nasa problema, kung bakit. Hindi ko masabi sa iyo, ngunit gusto mo talagang malaman kung siya ay buhay o patay. Sa katunayan, kailangan mo lamang bumalik sa Shanghai City sa timog upang malaman. Ang babaeng Go ay dapat mayroong isang bagay sa kanya. Isang kontrata ng buhay at kamatayan, kung ang batang ito ay talagang mamamatay, kung gayon ang babaeng iyon ay mamamatay din, kung ang babae ay hindi patay, nangangahulugan ito na maaaring pumasok siya sa ibang mundo. Kabanata 1289. Ang mga salita ng banal na hayop na White Tiger ay biglang umalangaw-ngaw sa isipan ni na Junshen at ng iba pa, na nagdulot ng isang tingin ng pagkagulat na kumislap sa kanilang mga mata. Oo, noon ay may kontrata ng buhay at kamatayan ang babae mula sa angkan ng Go kay Xiaohan. Kung gusto nating malaman kung si Xiaohan ay buhay o patay, kailangan lang nating bumalik sa Shanghai City at alamin. Isang tingin ng pag-asa ang kumislap sa mga mukha ng magkapatid na Chen. Okay lang na panoorin ang paglaki ng maliit na lalaki ng paunti-unti. Dito, ang kadiliman ay walang hanggan, at isang nakakatakot na bagyo ang nagngangalit sa madilim na espasyong ito. Ang puwersa ng pagpunit ay nagparamdam kay Yehan na ang kanyang katawan ay malapit ng mapunit. Nararamdaman ni Yehan na ang kanyang katawan ay nasa isang gilid ng pagkabulok, ang kapangyarihan na pinakawalan mula sa nakakatakot na bagyo, ay ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan, isang yin at isang yang, hindi ito kaya ni Yehan na sirain kahit nagamit ang kapangyarihan ng ginto. Gayunpaman, kahit na naramdaman ni Yehan na ang kanyang pagtitiis ay umaabot na sa limitasyon, hindi niya binitawan ang kamay ni Yeching. Sa sandaling ito, maaari lamang silang lumutang sa madilim na espasyong ito, pabayaang tinitiis ang pagsasakal ng nakakatakot na bagyong iyon. Unti-unti, sa ilalim ng pagsasakal ng nakakatakot na bagyong ito, ang mga mata, ilong, at tainga ni Yehan ay damyugo, at ang kanyang mukha ay ganap na nabaluktot ng sakit na mukhang mabangis at nakakatakot. Tungkol naman kay Yeching, nasa kalagayan na siya ng kawalan ng malay, sa madilim na espasyong ito, hindi alam ni Yehan kung nandoon si Nine Night Sage King. Gayunpaman, alam ni Yehan na kailangan niyang mabuhay kasama si Yeching, at hindi siya maaaring mamatay dito at maging isang nag-iisang multo. Hindi ako pwedeng mamatay. Gusto kong mabuhay. Marami pa akong gagawin, hindi ko sila pwedeng pabayaan, masaya pa rin ako. Ang puso ni Yehan ay mabangis na sumisigaw. Sa kanyang isipan, ang mga mukha ay isa-isang kumislap, kasama ang mga miyembro ng pamilya, mga babae, at mga kapatid. Sa huli, ang larawan ay naayos sa isang kulay rosas at malambot na mukha, iyon ay ang kanyang anak. Sa sandaling ito, marahil ay naramdaman niya ang mabangis na pag-iyak sa puso ni Yehan. Bigla, sa mga mata ni Yehan,
ang yin at yang na kwentes na tahimik sa lahat ng oras na ito ay nagsimulang gumalaw, at sinisipsip nila ang yin at yang sa madilim na espasyong ito. Kasabay nito, ang mga mata ni Yehan ay nagsasailalim din ng napakalaking pagbabago, iyon ay, hindi na sila isang pares ng mga mata ng tao, na parang nasa pagitan ng mga Diyos at demonyo, yin at yang. Mula nang makuha ni Yehan ang yin at yang twin beads, ang kalaban ay laging kalmado, at hindi pa ito pinag-aaralan ni Yehan ng mabuti. Sa sandaling ito, nang si Yehan ay nakaharap sa pinakakatakot na sandali ng buhay at kamatayan, nagkaroon sila ng malaking papel. Sa ilalim ng kanilang mabangis na pagsipsip, ang pinsala kay Yehan at Yeching mula sa patuloy na sumasalpok na puwersa ng bagyo ay humihina. Siyempre, kahit na ang krisis na ito ay hamina, sina Yehan at Yeching ay nakaharap pa rin sa isang kakilakilabot na krisis, paano sila makakalabas dito? Unti-unti, ang kamalayan ni Yehan ay malapit ng malabo, at sa oras na ito, ang banal na hayop ng Vermilion Bird sa katawan ni Yehan ay gumalaw din, at isang alon ng nakakatakot na banal na apoy ng Vermilion Bird ay kumalat sa madilim na espasyong ito, na nagdadala kay Yehan at sa iba pa dito. Maglakad sa isang madilim na espasyo. Sa huling sandali na ang kanyang kamalayan ay nagsara, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at tumingin. Sa mundong ito na parang madilim na gabi na kalangitan, sa ilalim ng pag-iilaw ng banal na apoy ng Suzaku, nakita niya si Yeching, at higit pa rito, ang 9 na taong gulang na hindi alam kung siya ay buhay o patay. Ye Shengjun. Sa madilim na espasyong iyon, ang kamalayan ni Yehan ay unti-unting nawala. Pinangunahan ng banal na hayop na Suzaku, patungo sila sa dulo ng madilim na espasyong ito. Hindi alam ni Yehan kung saan ito, ngunit ang paglalakbay na ito ay impyerno, siya wala rin siyang lakas na baguhin ito. Sa madilim na espasyong ito, siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang lakas ay bumagsak sa isang kritikal na punto, at maaari lamang niyang isuko ang kanyang sarili sa kapalaran. Ang oras ay dahan-dahang lumipas ng ganito, at hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Sa kalagayan ng pagkalito, naramdaman lamang ni Yehan ang mga layer ng hangin at buhangin na tumatakip sa kanyang mukha, na nagparamdam sa kanya ng labis na kakulangan sa ginhawa. Sinubukan ni Yehan na binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin, dito, sa paligid niya, ay isang walang katapusang piraso ng dilaw na buhangin na kumakalat sa lupa, at ang nakakapasong araw mula sa langit ay bumagsak, na ginagawang napakainit ng lupa ng dilaw na buhangin. Sa tabi niya, wala si Yeching, at wala rin si Nine Night Sage Lord, nag-iisa siyang nakahiga sa dilaw na buhangin, naghihirap sa nakakapasong araw. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na ang kanyang lakas ay bumagsak sa isang kritikal na punto. Natatakot siya na ang isang tao sa kaharian ng dakilang Rendo ay madaling pumatay sa kanya. Kahit na ang kaharian ni Yehan ay nasa kaharian pa rin ng pagtitipon sa tuktok, ang kanyang lakas ay bumagsak ng husto, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Unti-unti, mayroong isang tunog ng umuugong na panginginig sa lupain ng dilaw na buhangin. Ito ay isang tunog na katulad ng isang kabayo, at ito ay konektado sa isa. Mahigpit na tumingin si Yehan sa direksyon ng tunog, sa kanyang mga mata, isang grupo ng mga tao sa mga kabayo ay mabilis na sumusugod patungo sa kanyang posisyon. Sa harap ng grupo ng mga kabayo ay isang babae na nakasuot ng sinaunang kasuotan na nakasuot ng asul na damit. Ang babae ay may suot na espada sa kanyang baywang, tulad ng mga sinaunang babaeng mandirigma, at sa likod niya ay isang grupo din ng mga batang babae. Nakikita ito, ang mga nagpupumiglas na mata ni Yehan ay dahan-dahang pumikit muli. Sa pagkakataong ito, siya ay nasugatan ng labis na napakahirap na buksan pa ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, ang buong pangkat ng kabayo ay huminto sa harap ni Yehan na nakahiga. Biglang huminto ang pangkat ng kabayo, at sa lupa ng dilaw na buhangin, ang makapal na alikabok ay biglang sumabog at sumugod sa langit. Ang grupong ito ng mga tao, anuman ang kasarian, ay lahat ay nakasuot ng sinaunang kasuotan, na may mahabang buhok na umaabot sa kanilang mga baywang, at ang mga kabayo sa ilalim ng kanilang mga paa ay napakataas, 2 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong mga kabayo, na may malalakas na mga paa, kahit na ang maalamat na mga pawis na kabayo na maaaring maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw ay hindi makasabay sa kanila. Sumakay sa kabayong ito. Ano kaya ang kakaibang tao? Sino ang taong ito? Namamatay na ba siya? Sa sandaling ito, isang binata ang tumingin kay Yehan na nakahiga sa lupa na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa kanila, ang kasuotan ni Yehan ay medyo kakaiba, nakasuot siya ng kanluraning pantalon, sapatos na panglalaki, at isang chino na damit na pang-itaas, ngunit, sa pamamagitan ng kadiliman ng siya ay nasa espasyo, ang mga damit ni Yehan ay napunit, at ang buong katawan niya ay natatakpan ng dugo.
Isang mahina lamang na tao na nasa bingit na ng kamatayan. Maaari kaya na hindi natin pinapansin ang kanyang ginagawa at hayaan siyang mag-isa sa disyerto na ito. Magmadali tayong bumalik sa lungsod ng disyerto. Isang binata na nakasuot ng puting damit ang tumingin kay madumi na may pagkasuklam. Zexiyehan, nang marinig ang kanyang mga salita, ang iba pang mga tao ay sumang-ayon. Sa mundong ito, ang mga malalakas ang mauuna, at ang mga mahina ay hindi maaawaan. Tama iyon, gaano kadumi ang hitsura mo, at marahil ay gumawa siya ng ilang mga kaaway. Magdidilim na, magmadali na tayo, magiging mahirap na maipit sa disyerto sa gabi. Naririnig ang mga tinig na ito mula sa paligid, ang babae sa harap na nakasuot ng asul na damit ay nagpakita ng isang tingin ng interes sa kanyang mukha, iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing may ngiti, huwag magtalo, ang kasuotan ng taong ito ay kakaiba, sinusuportahan ko siya. Kung ikaw ay mausisa, maaari kaya na dalhin mo siya pabalik sa Desert City. Kabanata 1290. Ang Damo City ay isang maliit na lungsod na matatagpuan sa hangganan ng Great Chu Dynasty. Bagaman ito ay isang maliit na lungsod, ang geographical na lawak nito ay maihahambing sa isang probinsya sa China. Marami sa ganitong mga maliit na lungsod sa Great Chu Dynasty. Sa lungsod ng disyerto, may apat na pangunahing pamilya, ang pamilyang Yuan, ang pamilyang Mo, ang pamilyang Lin, at ang pamilyang Zing. Si Mo Feiwo, isang mahuhusay na dalaga, na ang talento sa paglilinang ay hindi gaanong mas mahina kay Yu Wenlai, ang henyo ng pamilyang Yuan. Nagdulot din ito ng reputasyon ng pamilyang Mo na malapit sa pamilyang Yuan ng mansyon ng City Lord sa mga nakaraang taon. Sa sandaling ito, sa isang silid sa likod bahay ng pamilyang Mo, sa isang kama na gawa sa kahoy, isang binata ang dahan-daang nagmulat ng mga mata, nakatingin sa kakaibang kapaligiran. Ang disenyo ng silid ay tulad ng isang sinaunang opisyal na mansyon. Nagulat si Yehan sa gusali. Nasaan ito? Nagpakita si Yehan ng pagdududa sa kanyang mukha, malabo niyang naaalala na siya ay nasa isang piraso ng dilaw na buhangin. Oo, nakakita rin siya ng isang pangkat ng mga kabayo, at may anino ng isang batang babae na nakasuot ng tsingyi sa kanyang alaala. Ito ay isa pang espasyo sa iyong bibig. Sa sandaling ito, nang naguguluhan si Yehan, isang tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Suzuko, tentitibong tanong ni Yehan. Ako nga. Sabi ng banal na hayop na Suzuko, huwag magulat, ang lugar na ito ay isang lubos na kakaibang mundo sa iyo ngayon, kailangan mong tandaan na dito ang mga malalakas ang iginagalang, ang mga henyo ay tulad ng mga carp na tumatawid sa ilog, at ang mga malalakas na tao ay tulad ng mga kagubatan, tanging ang tunay na malalakas ang makakapagpasya sa buhay at kamatayan ng iba. Dito, ang mga batas na pamilyar sa iyo noon ay ganap na walang silbi, at ang mga mahina ay makakain lamang ng iba. Kung gusto mong mabuhay ng maayos, kailangan mong patuloy na pagbutihin ang iyong sariling lakas. Isa pang dimensyon. Kumunat ang noo ni Yehan. Sa katunayan, nahulaan na niya ang sagot sa kanyang puso, ngunit pumunta siya sa ibang dimensyon. Nandoon ba si Yeching? Suzuko, saan napunta ang aking kapatid? At si Nine Night Sage, buhay pa ba siya? Sabik na tanong ni Yehan, kung may mangyari kay Yeching, tiyak na magdurusa siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sabi ni Suzuko, nagkahiwalay kayo sa kaguluhan ng espasyo, ngunit huwag kang mag-alala, nag-iwan ako ng kapangyarihan sa kanyang katawan, hanggat ang kapangyarihang iyon ay hindi mawawala, magiging maayos siya, nararamdaman ko siya dumating din siya sa mundong ito, ngunit ang kaguluhan ng espasyo ay napakalakas, hindi ko alam kung nasaan siya sa mundong ito ngayon, kailangan mo itong hanapin mismo. Nagkalat. Nang marinig ang mga salita ng banal na hayop na Suzuko, ang mukha ni Yehan ay biglang naging pangit. Ang mundong ito ay lubos na kakaiba sa kanya, at totoo rin ito kay Yeching. Paano niya mahahanap si Ye? Ilaw. Inaliw ni Suzuko si Yehan, huwag masyadong mag-alala, gaya ng sinabi ko, may kapangyarihan ako sa kanyang katawan, kung may mangyari sa kanya, mararamdaman ko ito. Nakarinig nito, huminga ng malalim si Yehan at nagtanong, Suzuko, salamat sa iyong tulong. Dahil ang aking kapatid at ako ay maayos, kumusta naman si Nine Night Sage? Patay na ba siya? Hindi ko alam, marahil ay patay na siya, marahil ay hindi. Bueno, dahil gising ka na, dapat akong makatulog ng malalim. Sa pagkakataong ito, nawalan ako ng napakaraming lakas sa pagtulong sa iyo. Maaari ka lamang umasa sa iyong sarili sa hinaharap, tandaan ang aking mga salita, sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ang iginagalang, kung gusto mong mabuhay ng maayos, at bumalik pa nga sa orihinal na mundo, maaari ka lamang magpatuloy sa pagpapalakas ng iyong sarili. Bumalik sa orihinal na mundo, paano babalik?
Subukang palakasin ang iyong sariling lakas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Yehan na ang daan sa unahan ay malungkot. Gaano kaya siya kalakas para makabalik sa orihinal na mundo? Doon lamang niya makikilala ang kanyang pamilya, kasintahan, mga anak, at ang grupo ng mga kapatid na handang sumunod sa kanya sa buhay at kamatayan. At ngayon, sa ibang mundo, paano niya mahahanap si Yeching? Bukod dito, patay na ba ang kanyang kaaway na pumatay sa kanyang ama na si Jiuye Shengjun? Medyo naiinis ang puso ni Yehan, ngunit hindi pinili ni Yehan na sumuko dahil dumating na siya, magiging payapa siya, hahanapin niya ang mga sagot sa mga tanong na ito ng isa-isa, upang malutas ang mga ito, dahil ang mga malalakas ang iginagalang sa mundong ito, ang kamao ay malaki, pagkatapos, sa unang hakbang na ito, dapat niyang ituon ang pagpapalakas ng kanyang sariling lakas, mabuhay sa kakaibang mundong ito, at magbukas ng isang mundo. Dahil sa orihinal na mundo nakayanan niyang lumago ng paunti-unti mula sa isang mahina hanggang sa pinakamahusay na eksperto sa mundong ito, kailangan itong subukan ni Yehan. Marahil, sa mundong ito lamang siya unti-unting magiging sikat at hahayaan ang kanyang pangalang Yehan na kumalat sa buong mundo, ay sikat sa buong mundo, kung gayon magiging mas madali para sa kanya na mahanap si Yeching. Isang bagong larangan ng digmaan, isang bagong buhay, isang bagong paglalakbay, isang bagong kalaban, isang bagong mundo, ang binata na hindi kailanman yumuko sa harap ng anumang kahirapan, kaya ba siyang mabuhay pa rin sa malawak at walang hanggang mundong ito mula sa hindi kilala hanggang sa mundo? Kumusta naman ang mga underdog na lantaran na umaakyat sa tuktok at nagiging bihirang pag-iral? Ang kapangyarihan lamang sa katawan ni Yehan ay lubhang mahina sa sandaling ito. Siya ay orihinal na nasa kaharian ng pagtitipon sa tuktok, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tulad ng isang mid-level supervisor. Ang kanyang katawan ay malubhang nasira at kailangang ayusin ng dahan-dahan upang ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting mabawi. Sa oras na ito, nang iniisip ni Yehan ang mga bagay na ito, ang pinto ng kanyang silid ay itinulak mula sa labas, at isang dalaga na 17 o 18 taong gulang ang pumasok, nakatingin kay Yehan na nakaupo na sa kama, naliligaw sa pag-iisip, isang tingin ng pagkagulat ang kumislap sa kanyang mga mata, at agad niyang sinabi. Naisip ko na hindi ka madyay gising pagkatapos matulog ng kalahating buwan, ngunit hindi ko inaasahan na ang iyong buhay ay napakaseryoso. Ngayon nagising ka na, isuot mo ang damit na ito at sumunod sa akin. Pumunta upang makita ang binibini. Sino ka? Malamang na tumingin si Yehan sa dalaga. Sino ako? Ako ang kanyang katulong. Siya ang nagligtas sa iyo mula sa disyerto. Huwag kang magtanong ng napakaraming tanong. Suotin mo ang iyong damit at sumunod sa akin. Hihintayin kita sa labas, inilagay ng dalaga ang damit sa kanyang kamay sa mesa, at lumabas ng mag-isa. Tumingin si Yehan, ang kanyang orihinal na damit ay napalitan na, at nakasuot na siya ngayon ng puting damit na panloob. Nakikita ito, bahagyang kumunat ang noo ni Yehan, ngunit nang tumingin siya sa zoomy ring sa kanyang kamay, huminga ng maluwag si Yehan, at pagkaraan, bumaba si Yehan sa kama at nagbihis. Ang dalaga ay nagdala ng isang hanay ng itim na sinaunang damit, at ito ang unang pagkakataon para sa kanya na magsuot ng ganitong uri ng damit na nagparamdam kay Yehan ng kaunting pagkailang. Ngunit upang maunawaan ang kakaibang mundong ito, kailangan itong maunawaan ni Yehan ngayon, at ang unang hakbang ay makipag-ugnayan sa mga tao dito. Nang makalabas si Yehan, ang dalaga ay naghihintay nga sa kanya. Nakikita si Yehan na nakasuot ng sinaunang kasuotan, ang mga mata ng dalaga ay lumiwanag, at sinabi niya, "Oh, hindi ko napagtanto na gwapo ka pala, ngunit kakaiba lang ang buhok." Pagkaraan ng ilang sandali, "Kumusta, ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Yehan." Mahinang sumagot si Yehan. Tiningnan ulit ni Yehan si Yehan, at sinabi, "Halika sa akin," sinabi ng binibini, "dadalhin kita upang makita siya kapag nagising ka na." Hindi nagsalita si Yehan, at tahimik na sumunod sa dalaga. Habang naglalakad, pinagmamasdan ni Yehan ang kapaligiran kung saan siya naroroon. Makikita na dapat siya ay nasa bahay ng isang malaking pamilya, kung saan may maraming sinaunang gusali. Ang daan ay makinis, kung walang gabay sa unang pagkakataon, natatakot ako na maliligaw ka rito.